So mga tol, alam na nga po ng karamihan na target ni 3 Division World Champion at kasalukuyang WBC Bantamweight World Champion Japanese Junto Nakatani ang magkapatid na Inoue. Uunahin nga po ni Junto Nakatani itong si Takuma Inoue para sa unification ng kanilang mga titulo sa Bantam. Kapag nakalusot si Nakatani kay Takuma, aakyat naman ito ng Super Bantamweight Division upang harapin si Naoya Inoue. Kung sakaling talunin ni Nakatani si Naoya Inoue, magiging isang ganap na po siya na 4 Division World Champion. Pero hindi lang pala mga tol 4 Division World Champion ang target ni Nakatani. Napag-alaman po natin mga tol na gusto din pala maging 6 Division World Champion ni Junto Nakatani noong ma-interview siya. Wika nga po ni Nakatani mga tol, aakyatin din daw niya ang Featherweight Division at Super Featherweight Division upang maging kampiyon din sa mga division na yan. Pag nagkataon mga tol, magiging 6 Division World Champion si Nakatani. So parehas nga po sila ng plano ni Naoya Inoue mga tol. Kung matatandaan kasi natin, balak nga din ni Inoue na akyatin ang Super Featherweight. At kung hindi ako nagkakamali, sinabi din ni Bob Arum na kahit hanggang Lightweight Division, kayang akyatin ni Naoya Inoue. So tingnan na lang natin mga tol kung kaya nga bang gawin ng dalawang Japanese star na umakyat sila sa mas mataas na dibisyon. Malampasan lang nila ang Featherweight Division mga tol, marami na ang bibilib sa kanila. Mabibigat na po kasi ang mga boksingero sa Featherweight Division. Ang isa nga po sa nakalusot dyan mga tol na nagmula sa mababang dibisyon ay walang iba kundi ang ating pambansang kamao Manny Pacquiao. Nadala nga po ni Manny Pacquiao mga tol ang bilis at lakas niya sa Featherweight Division. Hindi nga lang po Featherweight Division mga tol, kundi pati na din ang Super Featherweight, Lightweight, Super Lightweight at Welterweight. At nakaya ding akyatin ni Manny Pacquiao ang Super Welterweight kung saan dyan niya po nakuha ang pagiging 8 Division World Champion. Kaya wala talagang katulad ang ating pambansang kamao Manny Pacquiao. Sa kabilang banda naman mga tol, alam na nga po ng karamihan na undercard sa laban ni General Casimero ang dalawang nakalaban niya na sina Pilipos Nitumboa versus Yukinori Ugoni. Pinili nga po ng head coach at kapatid ni Cuadro Alas na si Jason Casimero itong si Yukinori Ugoni na mananalo daw sa laban na yan. Wika nga po ni Jason Casimero mga tol, kung tutuusin, mas malakas umano itong si Pilipos Nitumboa kesa kay Ugoni. Pero kay Ugoni daw siya papabor dahil hawak daw ng Treasure Boxing Promotion itong si Ugoni na nagpa-event sa laban na yan. Kaya suspecha ni Jason Casimero mga tol, mananalo itong si Ugoni sa pamamagitan ng decision. Wag lang daw makipagsabayan si Ugoni kay Pilipos. Kumbaga, tatakbo-takbo lang daw itong si Ugoni kay Pilipos para manalo sa laban na yan. May nagtanong naman kay Jason Casimero mga tol ng isang fan, bakit daw wala pa rin ang pangalan ni Casimero versus Saul Sanchez sa mga betting site? Sagot ni Jason mga tol, magkakaroon din daw yan. May nakapagsabi umano sa kanya na hinihintay lang daw itong si Saul Sanchez na makarating sa Japan. At syempre, titingnan pa daw dyan ang kondisyon ni Saul Sanchez. At doon pa lang daw lilitaw sa betting site ang pangalan ni Casimero versus Sanchez. Malalaman daw dyan kung sino ang liyamado at dihado sa laban na yan. Bakit wala pa ding laban si Casimero sa mga betting? Ay, hinihintay pa po na dumating si si Saul eh. Tinitignan pa daw nila yung yung condition ni Saul. Yun yung sabi ha.